This is Betty of JNB Vlog. Ito na naman ako. Kumusta kayo dyan? Masakit pa yung arm ko kasi nagpa-vaccine ako kahapon. At least tapos na yung aking COVID vaccine. Ngayon, holiday ngayon. Victoria Day dito sa Canada. Sineselebrate yun ng buong Canada. Kaya ito, nakapag-vlog ako, walang pasok. Oh, ito si Jim. Here is Jim. Hello everybody. Thanks for watching. Yeah, he doesn't work also today. Yeah, it's a holiday, it's a stat, so yeah. I'm just saying hello. I'll let the expert on immigration carry on now. All right, thanks for watching everybody. So guys, as I promised, every video namin, magkakaroon kami ng random shout out para sa aming subscribers. So ito, shout out kay Alessandra Viray, kay Jocelyn Emano, shout out din kay Gerald Biala, Mac Joshua Manila, Regina Bellarmino, and Armando Hatiko. Thank you sa support nyo at thank you sa mga comments nyo. Alam nyo ba, nakaka-inspire din yung ibang mga comments. As a vlogger, syempre, na-inspire kami sa mga comments nyo. So, if you want to get mentioned or on our next video, just subscribe now. Since it's Victoria Day today, which is in British Columbia, gusto ko i-share sa inyo ang mga job opportunities sa isang city dito sa British Columbia kung saan ako nandoon. At ito ay ang Vernon, City of Vernon sa district ng North Okanagan. Ano ba ang meron ngayon sa Vernon? Ang Vernon kasi ay isang community under the Rural and Northern Immigration Pilot Program of Canada Immigration. So, meron silang mga specific job na available ngayon for those who are interested to apply through RNIP. So, ano-ano ba ang mga position na available ngayon sa Vernon? At before that, bigyan ko muna kayo ng a little background ng Vernon. So, Vernon is a city in Okanagan region. So, nasa southern interior to ng British Columbia. So, when you mean interior, nasa gitna siya ng British Columbia. So, 440 kilometers siya northeast of Vancouver, the main city, Vancouver. So, meron siyang population ng 40,000 people, that is year 2016. So, ang Vernon, napadaan na kami dyan nun sa Vernon nung nag-road trip kami papuntang Calgary. Magandang city. 7-hour drive lang siya kung saan kami nakatira. So, ayun guys, at least nagkaroon kayo ng idea kung gaano kalapit ang Vernon dito sa Victoria. So, okay, ano ba ang mga positions na available ngayon sa Vernon? So, number 1 is housekeeping supervisor. Meron din silang cook, naghahanap sila ng cook. Physiotherapist, registered massage therapist, roofer, sa mga gumagawa ng mga bubong. At naghahanap din sila ng restaurant manager, certified healthcare aide, boat builder positions, at ang production worker. So there are 9 available positions sa Vernon under RNIP program. So who can apply? So i-reiterate ko lang sa inyo ang ng RNIP. So who can apply? Number 1,
you should have a qualifying work experience. When you say qualifying work experience, yun yung mga eligible experience na pwedeng mag-apply. So it is minimum of 1 year full-time experience within the last 3 years or 1,560 hours, equivalent yun ng 30 hours a week. So very strict sila. So federal requirement yung experience. Next is, you should meet or exceed language requirements. So meron niyang IELTS. You should meet or exceed educational requirements. So it means your education need to be assessed. Next is proof you have enough money for your transition. So kailangan mong proof of funds para lang may magamit ka sa panimula mo rito sa Vernon. Next is intend to live in the community. Dapat may intention ka na manirahan sa community. Kasi kung hindi maa-approve ang iyong application for permanent residence. Kasi ito kasi, community-driven kasi itong RNIP, itong Rural and Northern Immigration Pilot. Kailangan nandoon yung intention mo na mamuhay doon sa community na yon bago ka ma-approve. And the last, you should meet community-specific requirements. So aside from federal requirement, meron ka pang requirement na i-follow with regards to Vernon. Meron silang specific na requirements. So next, what are the community-specific requirements of Vernon? So number 1, candidate must meet federal minimum requirements. So yun na yung mga nasabi ko kanina, kailangan ma-meet nyo muna yung federal bago nyo i-meet ang provincial or community-specific requirements. Next, candidate must intend to live in the community. So inulit nila ulit, kailangan you have the intention to live in Vernon. Candidate must have a CLB 5 or higher in English or French for any skill job level, for any skill level jobs. So it means ang acceptable lang CLB 5 or higher. So if you have CLB 4, wag na kayong mag-apply kasi CLB 5 ang pinaka-specific na requirement. Next is applicants who have completed a candidate profile on the RNIP Vernon North Okanogan website can apply through this pilot. So, ibig sabihin, you need to create again a candidate profile sa website nila. So, bago kayo mag-create at bago kayo mag-apply, dapat meron na kayong yung language test. Katulad ng lagi ko sinasabi sa mga immigration vlogs ko, need nyong unahin ang IELTS. Pagtigaan nyo yung IELTS na ipasa nyo at least CLB 5 or CLB 4. Depende lang kasi yun sa pathway. Pero CLB 4 pwede na yun. Kasi marami namang pathway papunta dito sa Canada. Tapos, ipa-assess nyo na rin yung education nyo. Alam mo, sa pag-apply dito sa Canada, hindi naman pwede libre lahat. Siyempre, kailangan kayong mag-sacrifice, kailangan kayong mamuhunan din. Katulad niyan, sinasabi ko sa inyo, yung IELTS, 2 years naman ang validity niyan. So, kung your intention is to keep on applying until you succeed, why not kumuha na kayo ng IELTS ngayon? Yun na ang unahin nyo, pag-ipunan nyo. Kasi sa 2 taon, marami kayong maa-applyan. Kasi kapag wala naman kayong IELTS, kukunti ang maa-applyan nyo at kalimitan kasi naghahanap ng IELTS. Kasi syempre Canada to, English is the first language. They just want to make sure na makakapag-communicate kayo properly sa mga employers nyo at sa mga Canadian people pagdating nyo dito. So same with the education assessment, pwede kayong magpagawa sa WES. Kahit high school lang kayo, ipa-assess nyo high school diploma nyo. Yun namang WES o ECA, yan ay 5 years
ang duration niyan. After 5 years, magpapa-assess na naman kayo. Okay? I hope it's clear para smooth ang pag-a-apply ninyo. Kasi yung iba dyan, yun doon na nahihirapan dahil wala pa raw silang IELTS, ang mahal-mahal daw. Paano ko kayo matutulungan kung ganyan? Kasi mahirap naman tayong mag-rely lang sa mga agency na hindi nyo naman subok. Most of the agencies, ito sasabihin ko sa inyo, manpower pooling lahat sa agency. So, nag-iipon lang sila ng applicants, wala pa silang employer. So, yung mga nag-immigration consultant, same din, wala pa silang makitang job offer para sa applicant, pero kumukuha na sila ng bayad. Alam nyo, marami akong nakakausap dito related sa binablog ko. Yung iba, 2 years na, nagbayad na sila ng mga 37,000 or higit pa sa immigration consultant. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Minarinig pa nga ako, meron daw nakapagbayad na ng 88,000. Pero until now, hindi pa rin sila mapaalis. Ngayon, kung meron na kayo ng IELTS, tsaka education assessment, you can do it yourself. Diretso na kayo sa ano. Yun lang naman ang medyo mabigat na requirements dahil nga nangangailangan ng pera. Pagkatapos naman nun, edi kahit saan pwede na kayo mag-apply. Okay guys, punta na tayo ngayon dito. Paano ba ninyo makikita itong mga job requirements na to at saka yung mga qualifications? O eto, magkakaroon na naman tayo ng tutorial. So, ituturo ko sa inyo kung paano ma-access tong mga itong website na to at yung mga link. At the same time, ilalagay ko rin sa description ng video ko yung mga links na dapat nyong puntahan. Pero mabuti na rin na actual kung ipakita sa inyo kung saan kayo pupunta at kung saan nyo makikita ang mga job qualifications ng mga nasabi kong job. Okay? So ngayon, pupunta tayo dito sa website ng Canada Immigration. Ayan, una, pupunta muna tayo sa RNIP or Rural and Northern Immigration Pilot website ng Canada Immigration. At makikita nyo dyan, ayan, apply for community recommendation, which is kung saan nyo makikita yung 11 communities. I-click nyo yan. Ayan, tapos sa baba, makikita nyo yung 11 communities. Ayan, it says community website. Sa baba makikita nyo Vernon, British Columbia. So, i-click nyo yung website ng Vernon. Ayan, mapupunta tayo sa Vernon and North Okanogan website. So, makikita nyo sa baba, scroll down, information for applicants, i-click nyo. At dyan ang requirements na mga nabanggit ko sa inyo, meet federal, meet community criteria, and then step 3 is find full-time employment. So, i-click nyo yan. So, dyan makikita nyo, your profile lets you apply for jobs that meet RNIP criteria. I-click nyo yan, RNIP Vernon North Okanogan Job Board. At dyan, lalabas na ngayon yung mga job positions na nasabi ko sa inyo. Ayan, housekeeping supervisor, ang naghahanap ay ang Best Western Hotel. So, kung eligible kayo dyan, i-click nyo lang yan, tulad yan, housekeeping supervisor, at lalabas na dyan ang lahat ng information regarding sa job position na yan. Nakalagay dyan ang salary, kung ilan ang vacancy, job requirements. O ito, actually, secondary high school graduation certificate lang. Experience, housekeeping, 9 to 12 months. So, sa baba niyan, makikita nyo how to apply by email. So, may email siyang nakalagay dyan. So, kung makikita nyo, may note dito. Anyone who can legally work in Canada can apply for this job.
If you are not currently authorized to work in Canada, the employer will not consider your application. So when you see like this, huwag kayong panghinaan ng loob kasi itong employer na to probably nag-post sila ng job sa job bank or any other search engine website, pero hindi sila nakakuha ng mga applicant sa loob o walang Canadians o permanent resident na nag-apply. So kaya nag-post sila dito sa RNIP para makakuha sila ng foreign workers. So andyan yung email kung gusto nyong diretsong mag-email doon or pwede nyo ring i-click ang apply. So let's see. If you click nyo ang apply, nakalagay dyan, first-time visitors of this site are required to create a candidate profile. Kaya, i-suggest ko sa inyo na bago nyo gawin ito, mag-create muna kayo ng candidate profile. So, ipapasok nyo lang email nyo dyan, tsaka password, tapos doon kayo sa loob nyan mag-a-apply. So, clear na. So, back tayo dito uli sa mga careers. So, dyan may cook, Best Western Premier din. I-click nyo lang din, same thing. Nandiyan na requirements ang salary ng cook. Ang laki ng salary ng cook, $23 per hour. At nandiyan na rin ang how to apply. So, meron din yung production worker na ang naghahanap naman ay wood shop. At so, company to, Wood Tone Specialties. Siguro paggawaan to ng mga furniture o kung ano man. Ayan, nandyan. Makikita nyo rin. Tapos, andyan lagi yung apply. Alam nyo guys, may nakausap ako na nag-comment sa vlog ko. Siya daw, ang ginagawa niya, kahit daw nakalagay yung intended lang for those who are eligible to apply, basta apply lang daw siya ng apply. At alam nyo ba, nahanapan niya ng work yung asawa niya. Na-consider din yung resume ng asawa niya. Kasi ang working nga yung asawa niya. So siya lang ang naghahanap sa asawa niya ng work. So lahat daw sinubmitan niya ng resume. Ito AIPP to. So kahit nakalagay na those who are legally entitled to work in Canada lang, inanuhan niya, inapplyan niya na, isinubmit niya ang resume at mga credentials ng asawa niya. Ayun, na-consider siya yung asawa niya sa AIPP. So, na-interview na at naghahantay na lang sila ng recommendation para sa pag-a-apply sa Canada Immigration. Guys, alam ko yung iba, nagme-message sa akin, sabi, ang hirap daw maghanap ng trabaho. Puro daw mga para sa Canadians lang nakalagay. Pero, bakit hindi nyo itry yung ginawa nitong isang subscriber ko? Na kahit daw nakalagay yun, nag-submit lang siya, sinasubmit lang niya yung resume at credentials ng mister niya. At finally, may nag-consider na employer. Diba? Kaya tiyagaan lang yan, katulad ng sinasabi ko sa inyo, patience lang, pagtiyatiyaga lang ang pag-a-apply. I-try nyo rin kaya yung ginawa niya. Wala namang mawawala kasi wala namang bayad. I-email nyo lang. Sana makatulong ito kahit tong maikling video na to na para sa pag-a-apply sa RNIP. Sana subukan nyo. Alam nyo, kaya ko lang naisipan na i-vlog to kasi ito yung province ko, British Columbia. May opening na ang Vernon kasi maganda dito sa Vernon at maganda rin dito sa British Columbia. Sana merong maging eligible na makapag-apply dito. Pero as usual, kung may questions kayo at sa mga link, kung halimbawang wala kayong resources na ma-access tong website, i-message nyo lang ako para ma-forward ko sa inyo yung link kung saan kayo mag-a-apply. So, I hope this video will be helpful to everyone who are eligible to apply on these positions in Vernon, British Columbia. For those who haven't subscribed yet,
just hit the subscribe button and the bell notification para ma-notify kayo ng aming mga bagong video. Again, thanks for watching and see you on our next vlog. Stay safe. Bye.